Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Sumi upang siya'y makapiling, mapag-irog na Diyos natin. Bayan, magsiawit na bayan, pinagpala ka, dakilang biyayang pangako niya, sumilay ka. Simulan na po natin ang ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng banal na Espiritu Santo na way laging sumainyong lahat. At sumairin. Mga kinikilig ko, mga kapatid, mga kapanalig, ngayong araw na ito ay ating ibinagdiriwang ang kapistahan ni San Lorenzo, isang diakon at martir ng panahon ni Emperador Sixto, na siyang tagapamahala at ingat yaman, na siyang nagbigay ng probisyon para sa mga mahihirap, balo at mga bata. Kayo naman mga kapatid, sa inspirasyon na ito, ng pagbibigay ng sarili ng taong ito na si San Lorenzo, mabigyan din natin ng pagpapahalaga ating kapwa at mabigyan natin sila ng probisyon ng pagmamahal at malasakit sa buhay. Aminin natin ngayon ang ating mga naging pagkukulang at ating sabihin, inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at kahit patubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa alab ng pag-ibig na kaloob, si San Lorenzo ay natanyag sa paglilingkod at pagkamartir na tampok. Gawin mong mahalin namin ang kanyang minahal at maganap namin sa pagtupad ng tungkulin ng kanyang ipinangaral sa pamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ang naghahasik ng kakaunti ay mag-aani ng kakaunti, at ang naghahasik naman ng marami ay mag-aani ng marami. Ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang, sapagkat ang ibig ng Diyos ay kusang pagkakaloob. Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay, higit pa sa inyong pangangailangan, upang may magamit kayo sa pagkakawang gawa. Gaya nga ng sinasabi ng kasulatan, siya'y namumudmod sa mga dukha. Walang hanggan ang kanyang kabutihan. Ang Diyos na nagbigay ng binhing ihahasik at tinapay na makakain, ang siya rin magbibigay sa inyo ng binhi at magpapalago nito upang mangunga ng sagana ang inyong kabutihang loob. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang taong tunay na matuwid ay mahabagit mabait. Ang taong tunay na matuwid ay mahabagit mabait. Mapalad ang tao na may takot sa Diyos, siyang sumusunod ng buong alindog.
ang kanyang lipi magiging dakila, pati mga angkan ay pinagpapala. Ang taong tunay na matuwid ay mahabagit, mabait. Ang mapagpautang nagiging mapalad, kung sa hanap buhay siya'y laging tapat. Hindi mabibigo ang taong matuwid, di malilimutan kahit isang saglit. Ang taong tunay na matuwid ay mahabagit, mabait. Anumang balita'y hindi siya takot. Matatag ang puso't may tiwala sa Diyos. Wala siyang takot, hindi nangangamba. Alam na babagsak ang kaaway niya. Ang taong tunay na matuwid ay mahabagit, mabait. Mabait na lubha lalo sa mahirap. Ang pagiging matuwid ay di nagwawakas. Buong karangalan siya'y itataas. Ang taong tunay na matuwid ay mahabagit, mabait. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. 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 Hallelujah, hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang pagpapahayag sa mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Tandaan ninyo, malibang mahulog sa lupa ang butil ng trigo at mamatay, mananatili itong nag-iisa. Ngunit kung mamatay at ito'y mamumunga ng marami, ang taong labis na nagpapahalaga sa kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang napupuot sa kanyang buhay sa daigdig na ito ay siyang magkakaroon nito hanggang sa buhay na walang hanggan. Dapat sumunod sa akin ang naglilingkod sa akin, at saan man ako naroon ay naroon din ang aking lingkod. Pararangalan ng Ama ang sinumang naglilingkod sa akin." Mga ginigiliw kong mga kapatid, ito ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ano nga bang kahulugan ng pagiging galit natin sa ating mga sariling buhay upang tayo makapamunga ng masagana? Ano nga ba itong patungkol na kailangan nating mamatay upang tayo mamunga ng marami? Ito nga ba ang kapalit ng ating pagsunod kay Kristo? Ang labis-labis nating pagkamuhi sa ating mga sarili upang makapagbigay at makapag-alin ng sariling buhay para sa nakakarami. Ang tawag dito, mga ginigilo ko mga kapatid, sakripisyo. Sakripisyong mag-aalay ng ating sarili, ipagpaliban ng ating mga kanya-kanyang kaligayahan, marahil, ang kanya-kanyang buhay para sa uunlad ng buhay ng iba. At ano nga ba itong pahamon sa atin ng ating mahal na Panginoon sa magandang halimbawa ni San Lorenzo, isang diakono. Isa sa 7 diakono ng Roma noong panahon ni Santo Papa Sixto Ikalawa, nasa kapanuhunan na pamumuno ni Emperador Valerio, na siyang nagbigay ng kanyang sariling buhay sa kanyang pangangalaga sa ingat yaman ng Roma, ay kanyang ipinagkaloob ang lahat ng ito sa kanyang pamamahala sa pangangailangan ng mga may sakit, pangangailangan ng mga naghihirap, at pangangailangan ng mga balot bata. Ang bigbibigay niya ng sarili upang pangalagaan ay pinagkatiwala. Mga kapatid, bihira na ngayon ang taong mapagkakatiwalaan. Bagamat sasabihin natin, merong angking tungkulin tayong ginaganap, ang taong pinagkakatiwalaan ng lubos ay yung kinakalimutan ng kanyang sarili. Ang taong mapagkakatiwalaan o masasabi nating katiwala ay hindi niya unang tinitignan ang kanyang kapakanan, lalo-lalo sa harapan ng yaman na ipinagkatiwala sa kanya.
Hindi niya alintana kung ano man ang mga yaman na sa paligid niya na kanyang pinanghahawakan. Dahil malinaw sa kanya, katiwala lamang siya. At dahil dito, makikita natin na ang naging halimbawa ni San Lorenzo Diakono at Martir, ang tunay na hamon sa atin at tunay na pinatutungkulan ng kaganapan ng saklitang sakripisyo. Katiwala, hindi lubos na nagmamayari. Katiwala, hindi lubos na magkakaroon. Katiwala, tunay na katuwang lamang. Pero huwag mong sabing lamang o lang. Ang hamon ng tungkulin ng isang katiwala ay ang mapagkakatiwalaan sa anumang bagay na pinagkakatiwala sa kanya o iniaatas sa kanya. Dahil alam niya, inaangkin din niya ito. When we own something, that means we value something. Si San Lorenzo, hindi lang niya ito inangkin. Hindi niya ito, sabi nating, sinarili. Bagkus, inilagay niya ang kanyang sarili, ang kanyang puso, ang kanyang pagtatalaga upang masabing mapagkakatiwalaan siya. Inaako niya, ibig sabihin, hindi inangkin. Minsan kasi nagkakamali tayo mga kapatid sa mga salitang ating binibitawan o di kaya sa mga terminology yung ating pinanghahawakan. Hindi inangkin kailanman ni San Lorenzo ang pinanghahawakan niya at pinangangalagahan niya. Bagos inako niya ito. Masasabi nating hawak niya, bukas palad niya itong hinawakan, pero bukas palad niya itong handang ibahagi. Bakit? Sapagkat sa kanya ipinagkatiwala. My dear sisters and brothers, sa araw na ito, sa unang oras ng araw na ito ng Lunes, sa ating paggunita kay San Lorenzo, ganon din ang hamon sa atin ng ating banal na ebanghelyo. Hindi dahil ang buhay ay inaangkin natin, bagkus inaako din natin ito at pinangangalagahan. Oo, we can always say, life is what we make it. But even life itself has been entrusted to us. Bakit? Palaguin. Kung ano ang buhay, yan ang handog ng Diyos. It is like a raw material that has been given to us. But it is expected by God for us to develop. At kung ano ang naging bunga mo, yun ay yung pinakamagandang handog mo naman na may babalik sa Diyos. Handog ng Diyos sa atin ang buhay, ang ating pagkatao. Pero sa bunga ng ating katauhan, ang gawain natin, ang bunga ng ating mga ganap sa buhay na ito, pagdating ng araw ay ang ating isusulit sa Kanya. Ano ang ginawa mo sa buhay na ihandog sa iyo na dapat pinahahalagaan mo? My dear sisters and brothers, tunay na nga na tayo'y katiwala lamang. At masasabi natin sa dapit hapon ng ating buhay, matapos nating ganapin ang iniaatas sa atin, masasabi lang natin sa ating mga sarili, sapat na ang karangalang mabuhay. Dahil kung ano man naging bunga natin dito sa buhay na ito, yan ang ating handog sa Diyos na unang naghandog, nagpahalaga at nagtiwala sa atin. At kung ano man ang pinagkatiwala sa atin, palaguin natin. Ano man ang pinagkatiwala sa atin, pag-ibayuhin natin. At kung ano man pinagkatiwala sa atin, paunlarin natin. Hindi natitignan ng Diyos ang raw material na buhay. Dahil alam niyang mahalaga ito, pinahahalaga niya ito. Ang ating isusulit sa Kanya, ang bunga na naging buhay natin. Hindi nangangahulugan na magpapuot ka sa sariling buhay na handog ng Diyos, kundi ang ating pagiging makasarili. Kapuutan natin ang ating pag-angkin, ngunit pahalagahan natin ang ating pag-ako sa handog ng Diyos sa atin. At kung ano man ang bunga niyan, handog mo rin naman yan na isusulit mo sa Kanya. Well done, my loyal and faithful steward. Come and join me in my joy. Ito marahil ang pinakamaganda at pinakamatamis na mga katagang maririnig natin sa Diyos sa ating pagpapahalaga, pag-anap, at pag-ako sa pinakamalagang handog ng Diyos sa atin, ang buhay natin. Handa ka bang mahulog na katulad ng isang butil
handa ka bang mamatay na katulad ng isang butil na may baon sa lupa, mamatay, ngunit may uusbong? Kung ano yung umusbong, yun yung handog mo. At kung itong pamumunga ng pag-uusbong na ito ay magbigay sa atin ng tunay at kaganapan ng hitik na pamumunga sa ating buhay, kapatid, yan na ang pinakamagandang handog mo sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sa ating pagdiriwang ng kapistahan ng isang dakilang santo ng simbahan ng Roma, ina ng lahat ng simbahan, makiusap tayo sa ating mapagmahal na Ama na ipagkaloob ang mga kahilingang sama-samang inilalapit natin sa Kanya sa panalangin. Loobin mong maging matatag kami sa paglilingkod sa iyo, O Panginoon. Loobin mong maging matatag kami sa paglilingkod sa iyo, O Panginoon. Ang mga diakono ng simbahan naway maging masigasig sa pangangaral ng Ebanghelyo sa salita at halimbawa. Manalangin tayo sa Panginoon. Loobin mong maging matatag kami sa paglilingkod sa iyo, O Panginoon. Magkaroon nawa ng sapat ng Katolikong voluntaryo maglilingkod para sa mga may hirap na pamayanan at bansa. Manalangin tayo sa Panginoon. Loobin mong maging matatag kami sa paglilingkod sa iyo, O Panginoon. Ang ating mga dukha naway pahalagahan at pangalagaan natin bilang mga tunay na yaman ng simbahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Loobin mong maging matatag kami sa paglilingkod sa iyo, O Panginoon. Tayo naway magkaroon ng tibay ng loob sa mga panahong nasasaktan ang ating katawan. Manalangin tayo sa Panginoon. Loobin mong maging matatag kami sa paglilingkod sa iyo, O Panginoon. Ang mga yumaong mahal natin sa buhay naway makapasok sa ipinangakong kahariang walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Loobin mong maging matatag kami sa paglilingkod sa iyo, O Panginoon. Sa ilang sandali ng katahimikan, ipanalangin natin ang kagalingan at natatanging kahilingan ng ating mga Eucharistic Advocate. Manalangin tayo sa Panginoon. Loobin mong maging matatag kami sa paglilingkod sa iyo, O Panginoon. O Diyos, sa tulong ng mga panalangin ni San Lorenzo, ang iyong martir, tanggapin mo mga kahilingang inilalapit namin sa ngalan ng iyong muling nabuhay na anak, na nabubuhay at naghahari magpa sa walang hanggan. Amen. Panginoon, aming alay. Puri-puri ka, Diyos lumikha Ito ng sanlibutan. Sa kagandaang loob, narito ang aming mayaalay mula sa lupa at bunga ng aming paggawa. Ang tinapay na ito para sa amin, nagbibigay ng iyong buhay. ilalagay, tanggapin sa bawat pangarap, aming tanglay sa palad mo ilalagay. Patuloy kayo manalangin mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa kapistahan ngayon ni San Lorenzo,
Tanggapin mo ang aming mga alay at ipagkaloob mo makipakinabangan namin ang tulong mo para kami maligtas sa pamamagitan ng Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na sa San Lorenzo ay parangalan. Siya'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit siya'y mamatay, sapagat minarapat mong kanyang matularan na iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak dahil kami, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa, kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon at iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyo lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo lahat ito bilang pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ngayon ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain. Hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaali namin sa iyo ang tinapay na bibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Santo Papa at ni Elias na aming Obispo at ang lahat ng kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaisa ng kanyang kabiyak sa puso na si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Lorenzo at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo,
maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan. Kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. 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 At sa tagubilin na nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin na may lakas ng loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa, para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adiya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa anumang kapahamakan, samantalang aming pinananabik ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya, wag ang aming paulit-ulit na pagkakasala. At pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan at pagmamahal ng Panginoon, lagi ginawang sumainyo. At sumairin. Mga kapatid, bahagi na po tayo ng pagbati ng kapayapaan sa bawat isa. Kapayapaan po sa inyo lahat, mga kapanalig. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, ipagkaloob po ninyo sa amin ang kapayapaan. Mga
Ginigiliw kong mga kapatid, narito ang ating mahal na Panginoon. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayong lahat na nakikibahagi at tumatanggap sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa tayo ng banal ng katawan at dugo ni Kristo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, hinihiling naming mga nakinabang sa kabistaan ni San Lorenzo na makapagdulot nawa kami ng paglilingkod na inaasahan mo at makadama ng karagdagang kagalingang buhat sa iyo. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Magpalain nawa tayo ng mapagmahal at makapangyarihan Diyos ang Ama, Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Taglay ang liwanag at kagalingan mula kay Kristo. Umayo na po tayong lahat. Tapos na po ang ating banal na misa. Salamat sa Diyos. O salutaris hostia, ecelitanis hostia, elabremur hostilia, darabur per auxilium, unitrinoque Domino, sit sempiterna gloria, vivitam sic et termino, nobis non et in patria. Mga kapanalig, bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Jesucristo na pinagbuklod sa iisang katawan, tayo'y maniklod at sumamba sa Panginoong Jesucristo sa kabanal-banalan na sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Lalong-lalo na
higit sa ang ating mga may sakit at mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa pagamutan at kanilang tahanan, at ang lahat ng tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Ngayon din, ipinapanalangin natin ang mga nanghihina sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas sa matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawalan ng pag-asa at lakas ng loob. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng una ngayon at magpasa walang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos na nagaling ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Makapangyarihan Diyos na walang hanggan, ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapalay, pinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandang loob ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman. Ang mga nababalis at nawawalan ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, ang mga may mga matinding problema at pinagdaraan ng hirap sa buhay.
ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng loob upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanang ito at alisin mo na rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Mananawa rito ang iyong mga anghel na banal upang panatilin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihan Diyos ng kamanatagan ng loob at mapayapang buhay. Amen. Tantumero sacramentum veneremur cernui et antiquum documentum novo cedat ritui restet fides supplementum sensum defectui genitori genitoque lauset jubilatio salus non virtus coque siret benedictio procidenti abut loque comparsit laudatio. Amen. Manum de cielo prestetis tiis, Omne delectamentum insiebente. oremus. Deus, cui nobis sub sacramento mirabili, passiones tuae memoriam reliquisti, tribue quesumus, et nos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis tui fructum, et nobis vegeter sentiamus, cui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao naman totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mang-aaliw. Purihin ng Espiritu Santo ang mang-aaliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos.
si Maria Santissima. Puri ng dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Puri ng kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Puri ng kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Puri ng Kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Puri ng kanyang muwalhating pag-akyat sa langit. Puri ng ngalan ni Maria Birhen at Ina. Puri ng ngalan ni Maria Berhen at Ina. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ng Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Puri ng Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo.